So yun, Edisens, maraming nagtatanong sa inyo kung kamusta nga daw ba magkaroon ng Honda Civic RS. Ito na yung mga personal na na-experience ko sa 3 years sa paggamit ko dito kay Bolen, yung ating Civic. So bibigyan ko kayo ng honest feedback para kung kukuha kayo ng Civic in the future na kagaya nito 11th gen or kahit yung hybrid ay may idea kayo kung ano yung mga i-expect ninyo. So handa na ba kayo? Real talk to ha, honest feedback sa Honda Civic RS. So dito muna tayo sa labas bago ako pumasok sa loob, Edisens. Una sa lahat, expect nyo na ito kasi sa akin is yung RS. So 18 inches yung wheels natin. Expect nyo na talaga sasabit yung mugs nyo kasi medyo nakalabas siya. So gulong pa lang naman yung major natin na pinalitan dito. So nagpalit ako ng sports pa rin pero Saloon para mas budget friendly. Yung stock kasi nito, Edisens, is medyo pricey. Pero maybe in the future, gusto ko kasi kapag nagpalit ulit ako ng gulong, mugs naman yung papalitan natin. Stock na mugs, okay na okay. Tapos wiper, yun lang pinalitan natin. Medyo hindi na maganda yung performance ng wiper. Siguro to bago ko nabili, na-stock muna to ng nakababad nakabilad. Kaya yung wiper medyo naapektuhan. So kapag hindi na masyado maganda yung wiper ninyo, palitan nyo na. And then sa likod, so kapag ka RS Edisens, medyo madumi-dumi lang siya. So raw lang to. Isipan ko lang sagutin yung mga Edisens natin dyan. Meron siyang ducktail na spoiler. So kapag ka RS yung binili nyo. And then yun, RS logo. Ito yung akin naka-PPF na to. Tapos isang beses lang to, hindi ako yung nakasabit yung driver ko. Nasabit sa unahan. May konting repaint. Pero okay naman. Parang wala nangyari. So ni-repaint lang tong unahan. So yun lang naman overall ang nangyari. And kung mapapansin nyo, sobrang baba ng sasakyan. And iyan yung isa sa mga una na pinanghinayangan ko. Sabi ko kasi pag sa Pilipinas dapat mataas eh. Pero ito yung honest na talagang personal na experience ko. So punta naman tayo sa loob. First of all, Edisens, dito naman sa loob, itong mga sinasabi nila na magiging sakit daw sa ulo na honeycomb na design, hindi naman ako nagkaroon ng sakit sa ulo, no? So kapag pinapalinis ko siya, hindi naman siya dumumi, kagaya na iniisip ng iba. And then yung napakagandang steering wheel ng Honda, Edisens, ito naman yung sinasabi nila na baka daw mag-fade or baka ma-worn out kapag kakatagalan. So after 3 years, guys, consistent naman na napakaganda talaga nung hindi naka-feel nung leather na steering wheel netong akin na RS. At isa sa mga dahilan talaga kung bakit RS yung napili ko, Edisens, is dahil sa speaker. May papansin ninyo, Bose po yung ating speaker. So napakaganda po ng sound niyan. Talagang dumadagong-dong yung sound niya kapag ka nagsa-sound trip ako. Yun yung isa sa mga talagang deciding factor ko. Aside doon, is syempre hindi na ako magmo-modify kasi wala pa naman ako alam. First car ko kasi to. Hindi ka na ako mag-iisip ng mga i-upgrade dito kasi nakaporma na talaga siya. Syempre, meron din siyang Apple CarPlay and Android Auto. Aircon, wala akong naging problema, malamig. May wireless charging din tayo dito. Tapos automatic yung seat for the driver lang. Ayun yung seat niya, Edisens. Hindi siya sport seats pero may konting ganun na rin yung dating eh. At saka sa likod naman, kapag naman may driver ako, medyo mapapansin nyo nakahiga siya ng konti. Kaya super comfortable. So may sense pa rin talaga, Edisens, yung Honda Civic. Kasi napapansin ko, marami talaga yung may dream car sa Honda Civic. Alam mo yung parang hindi siya sports car eh. Pero yung pakiramdam, parang may pagkaganon. Lalo yung mga Pinoy kapag minomodify nila, parang Honda Civic parang sports car yung pakiramdam. Pero pwede mo ipang daily. Yun yung medyo nagustuhan ko sa kanya. Mababa kasi yung sasakyan, hindi naka-lowered tong sa akin, pwede nyo pang bababaan. Kaya lang ayoko na ng sakit sa ulo. Kapag nga pang daily mo, kagaya ko, talagang na-ROI ko to kasi pinang daily ko talaga siya, Edisens. At napaka-comfortable ng kanyang suspension. Hindi ako palagi nagdadrive. Kapag malayuan may nagdadrive para sa akin kasi medyo kailangan ko i-reserve yung energy ko sa pag-answer ng mga deals, ng mga clients. At the same time ay kapag matutulog, no, kapag traffic. Pero araw-araw ko itong minamaneho. Na ROI ko talaga siya. Araw-araw ako nagdadrive nito papunta ng gym, no. So, na-excite ako every single time na therapeutic talaga yung pagdadrive ko dito. Kasi parang yun yung feeling nga niya. Parang may pagka-sports car. Especially kapag in-sports mode mo. May sports mode po yan dito. Ay, naka-eco mode pa pala yun, no. Partida. Tapos, iaangat ka pa ng isa. Ayan, no. Magkukulay red yan. Oh, sports mode naman yan ngayon. Hindi pa to naka-aftermarket exhaust, Pag nag-aftermarket exhaust, mas lalo pang parang sports car talaga yung pakiramdam mo. Pwede mo siya ipang daily kasi hindi ka mamumulubi sa fuel consumption. Though, kapag ka naman na expectation mo is pang daily mo to, hindi ito yung magiging pinakamatipid na pang daily. Kung point of comparison mo, kagaya ko, is parang sports car nga, is mas magiging matipid to, definitely, no? Kasi 1.5 liter turbo engine po ito. So, you can expect, tignan natin para hindi tayo hula-hula. Papakita ko sa inyo yung actual na fuel consumption. So, this one is, kaka-change oil ko lang. So,
takbo ko na is 45,000. Average speed ko, mabagal lang tayo magpatakbo, di ba? Chill lang. Noong unang ano ko to, sobra akong magpatakbo. Na-enjoy ko talaga siya. Sobrang lupit. Ayan, 9 kilometers per liter. So, yan yung average fuel consumption ko. Tapos, pag ako nagda-drive dati nito, naka-sports mode lagi. Sobrang ganda talaga sa mga cornering. Feeling mo, karerista ka talaga. And, alam mo talagang sasabay kahit sa mga SUV, lalo na kapag naka-sports mode ka. Hindi talaga to papahuli. Kakabahan ka na lang eh. Parang 180 yata yung pinaka nasagad dito. Hindi pa ako yung nagpatakbo, no? So, si Gaga nagpatakbo ni si Daily Bike Driven. Punta kami ng Zambales, kila Juniboss. Nung nagpunta kami doon, pinadrive ko. Tapos si Boss Alex ng Secret Shop naman, kinakabahan na siya. Ayun, Edisense, masasabi ko, sa fuel consumption, syempre hindi ito yung magiging pinakamatipid sa gasolina, pero sulit ang bawat piga. Sulit ang bawat tapak sa gas talaga, Edisense. Iba talaga yung experience ng Civic. Hindi siya overhyped for me at nakaka-relate na ako kung bakit napakarami talaga nangangarap na Civic. Iba kasi hindi na nangangarap ng sports car, parang Honda Civic RS lang talaga. Kahit yung 10 Gen talaga napaka-pogi nun, yung crab shape, napaka-pogi nun. Pero itong isang to, Edisense, is parang nagpahinga na siya sa pagiging F-boy looking. Yung Civic kasi nabansagan na F-boy car, di ba? So ito, medyo naging executive na yung datingan niya. All time, parang timeless talaga yung pinakamukha niya. Mukha nga daw beluga whale, pero eventually it grow on me at mas appreciate ko siya kasi parang premium looking na siya. Yung taillight naman niya, sabi nila mukha nun sa Vios, pero yun ang point of comparison kasi sobrang sikat ng Vios sa atin. Pero parang may nakikita ko, medyo hawig to ng sa Audi. So ayun naman, sedan siya. Nagsisisi ako nung una kung ba't ako nag-sedan kasi parang sa atin sa Pilipinas, merong status symbol kapag ka naka-SUV pick up ka or mataas yung sasakyan mo. So na-feel ko naman yan kasi ito, hindi lang naman bias ko dahil sasakyan ko to. Dahil nakapag-test drive na ako ng mga pick up, na mga SUV na pinapahiram sa akin as a test drive unit. Totoo nga naman na meron kang ganun talaga kapag first car mo, gusto mo talaga yon. Gusto mo talaga na pick up ka lalo dito sa Pilipinas. Kasi medyo makakadarag ka ng konti sa kalsada, di ba? Barakuan dyan eh kapag kang nguso-ngusoan ng labanan, lalo na dito sa amin sa may circle, dun sa may rotonda ng Greenfield, di ba? Mga ganun. Itong isang to naranasan ko na maipit dito. Akala ko kayang gumitgitan, pero syempre dahil maliit ka nga, yun, naipit ako ng L3 at I learned my lesson bago pa lang to sa akin yung sasakyan. Kaya hindi na ako nagipagsiksikan, mas conscious na ako, pero nung una, naiilang ako kasi laging sumasayad. Lalo na kapag kapuno ang sakay mo, mababa kasi yung sasakyan mo na, nangamba ako sa mga lugar na sumasayad. Pero kapag ka natutunan mo na kung paano syumete, kung paano yung mga style, sigurado magiging comfortable ka na rin dito. At dahil hindi ko siya pinababaan, kayang-kaya naman yung mga regular roads, regular humps, walang problema. So, yun yung isa sa mga hindi ko pinagsisihan. At saka hindi ako nag-aftermarket exhaust, kaya matipid pa rin siya sa gasolina. At relax pa rin po ako kahit pinagdadrive ako, nakakatulog ako ng relax sa likod. Yan sa passenger seat. Kapag ka kasi naka-exhaust, medyo maingay na. So, I think yun na yung kapag ka mag-sports car na ako, siguro, sa mga susunod. Tsaka na tayo mag-exhaust, saka na natin maiingay kasi yun talaga yung point nun, di ba? Pinag-iisipan ko kung, halimbawa, from Civic ka, kung gusto mo magkaroon ng sports car, ang pinakamalapit siguro, nasa isip ko, Mustang eh. Kasi may EcoBoost yun eh. So, pwede pa rin maging matipid sa gas. Pwede pa rin ipang daily na sports car. Pero ito talaga, Netizen, hindi pa man to sports car, pero may dating talaga. Kasi naalala ko nung unang-una na ceramic coating ko to, pumunta ako sa Papa Doms sa Tagaytay. Nagpa-park ako sa regular parking. Pinalipat ako doon sa mga sports car. So, nagulat ako kasi mukha pala talaga siyang sports car. Especially siguro yung Type R, yun talaga. Ito, kamukha niya. Kamukha niya naman yun. At nakakatuwa kasi yung lumabas ngayon na hybrid, medyo hawig pa rin. Konting-konti lang yung difference niya lang. Kaya natuwa ako kasi relevant pa rin to at baka tumaas pa yung value nito kasi ito na yung last na Civic na full engine. Hybrid na kasi yung sumunod at baka ang sumunod doon is EV na. I'm still glad. I think 4 keeps talaga to. Niisip ko na i-upgrade pero talagang alam mo yun. Kaya yun yung pinaka-point ko talaga kung ba't ko kinuha tong Civic, yung si Bolen. Parang ito yung masasabi kong kotse ko nung binata ako. Diba? Pwede pang manahin to ng magiging anak mo kung siguro. Ewan ko. Diba? Tingnan natin kung nasa akin pa to ng mga time na yun. Pero yun, alam nyo naman yung Civic, diba? Mga 20 years old Civic. Buhay na buhay pa rin dito sa Pilipinas. Yun yung mga favorite talaga na sasakyan ng mga Honda boys, ng mga karamihan talaga sa atin. So, hindi ako nagsisisi na nag-Civic ako at nakasabay sa, or parang sumabay lang sa bandwagon, sa hype, or sa ano niya. Kasi, yun naman talaga eh. Ibig sabihin, kaya maraming gumagamit, maraming may gusto. Ibig sabihin, kasi subok na maganda talaga. Especially, itong pinakabago. Nung nakuha ko kasi to, 2023 acquired to, pero siguro mga 2021 model to or something eh. Ang kapares ko nito si H2O, si Sinyo, yon, parehas kami nito. Sino pa ba makakumuha nito? Si Jamil meron nito pero yung FL5 yung Type R. So yun naman kasi sobrang pang ano na talaga yon, collector's items na kasi grabe presyo, 4 million. Ang bili ko dito 1.775. So almost 1.8
1.8 million na bili ko dito. Pero nung bago to, parang nasa 1.5 lang. Swerte ng mga una nakakuha. At saka itong Civic na to, maganda dito. May Honda safety feature nung Honda. Meron siyang adaptive cruise control. Ayan. So, basta sobrang sarap niya ipang tour, netizens. So, overall, sa makukuha ng Civic dyan, lalo na kung second hand, nauuso ngayon, di ba? Yung mga F2A cars, mga second hand. Pare-recommend ko pa rin talaga ang Civic. Itong si Bolen talagang super satisfied ako. Tsaka iba yung pakiramdam niya talaga, guys. Kapag ka yung hawak mo yung manibela niya, yung premium nung feels, netizens. I can't explain it enough. You better test drive it for yourself. Kaya ako to binili talaga, netizens, kasi gusto kong i-appreciate yung mababa na sasakyan. Kasi kapag nasa Pilipinas ka talaga at practical ka kagaya ko na ma-upbringing ay galing sa hirap. At first car ko to, I think I was 27 years old nung makuha ko to. Ang mindset ko talaga, gusto kong mag-Civic or mababa sasakyan kasi gusto kong i-open yung kaisipan ko na ma-appreciate yung mababa na sasakyan para in the future ay makapag-sports car ako. Hindi naman ako nabigo, netizens, kasi as time goes by, mas malalim na yung pagkagusto mo or pagiging enthusiast mo sa mga sasakyan kapag na-appreciate mo yung mga sedan. Dati sedan talaga eh. Ngayon kasi nasa era na ng mga crossover, SUV, pick-up. Sa Pilipinas yun talaga. Pero still, netizens, at the end of the day, after ko maka-test drive ng mga crossover, pick-up, SUV, which is good talaga sa Pilipinas, na-appreciate ko talaga yung Civic. Iba talaga yung pakiramdam ng mag-test drive ng sedan. Mas agile, mas madaling iliko-liko. Iba yung fun and excitement talaga ng sedan. Just for me, just for my own opinion. Makaka-relate dyan yung mga netizens natin na car lovers talaga. Ito yung isa sa mga nagpa-fall in love sa akin sa sasakyan. Sa next video, magbibigay naman ako ng feedback dun sa akin tama raw. Overall dito sa Civic, para sa akin, very convenient siya for me. No? Ayun lang. And then mayroon pa akong storage sa likod. Overall, I'm so happy. 9 out of 10 ang aking rate kay Civic. Siguro, we will see. Magtira lang ako ng 1 point para makita natin baka mayroon pang 10 out of 10 talaga na makakapagpa-experience sa. So yun, no? Kung napanood mo to, ito na yung sign mo na mag-Civic ka na rin. So sa akin is 11th Gen Honda Civic RS. Ilang netizens, stay tuned. Yung tama raw naman na i-feedback ko next. Ano pa mga ibang content na gusto nyo mapanood? This is just a raw vlog for me. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, and this is na Adriano. Always keep it cool and ride safe always.